Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli po kaming makapaglingkod sa inyo sa araw ng Shabbat upang mapag-usapan ang inyong parsya teruma o mga handog. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay makarating sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Nawa pagpalain niyo ang inyong salita na ito ay magbunga ng magandang gawain sa aming buhay. At ito ay maggabay sa amin at pag-ingat sa amin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Muli mga kapatid, mga kaibigan, Shabbat Shalom at pag-uusapan natin ngayon ang teruma, no? O mahandog. Uh, ito yung parsya ngayon na kung saan ay makikita natin to sa Exodus chapter 25 verse 1 to chapter 27 verse 19, ano? So dito po makikita dito ang pinaka mahalaga na mga elemento o mga kagamitan na makikita natin ito sa templo. At dito o sa tabernakulo o sa templo, no? Ngayon dito actually ay nagsisimula ito sa utos ng Panginoon na tanggapin ang mga handog ng mga taong um, talagang bukal sa puso nila ang pagbibigay, no? Yun ang unang gusto ko pong ihayag dito at i-emphasize, no? Na ang tinatanggap lamang po ng Panginoon na handog ay yung talagang bukal sa puso natin, yung gustong-gusto natin magbigay, hindi yung parang napipilitan o o merong hidden agenda, no? Yung parang gusto natin nagbibigay ako sa Panginoon na para magbigyan din niya ako or para pagpalain niya ako or mga ganun, ano. Dito makikita natin na ang mga tao ay nagbibigay sa Panginoon dahil gustong-gusto nila, dahil sila ay talagang minamahal nila ang Panginoon, no? So dito makikita natin sa Exodus chapter 25 verse 1 to 9, dito yung mga bagay na natatanggapin ng Panginoon, ano? Para sa kanyang tabernakulo, yung mga ginto, pilak, yung copper, no? Yung mga wool, blue dyed wool, purple dyed wool, red dyed wool, flax, goat hair, mga balat ng animals, uh, mga kahoy na mga magaganda, no? Olive oil, mga spices, saka mga gems o yung mga mahalagang bato, no? Ito yung mga gagamitin sa paggawa ng tabernakulo, no? At ay anong gagawin doon sa mga iba, no? Hindi binanggit pero ang very specific na need ang templo na yun ang o ang tabernakulo na yun ang pinapakuha ng Panginoon, no? Very specific siya. Ngayon, dito, no, isa sa unang binanggit na um, gamit na dapat gawin ay ang tinatawag na Ark of the Testimony, no? So, dinescribe ito sa Exodus 25:10 to 22, no? Dito ay talagang acacia wood o yung magandang kahoy talaga na may eksaktong sukat, ano, na binigay talaga ng Panginoon. At ito ay uh, inanuhan ng ginto, no? Parang gold-plated, no? Talagang binalot yung kahoy na yon sa ginto, no? May specific instruction ng Panginoon paano gagawin ito. So hindi ito basta-basta lang na kung ano lang magawa, no? O basta artistic lang pagkagawa, hindi po. Mayroong specific na dimension, may specific na sukat talaga. Hindi pwede yung parang ala-chamba lang, no? Or kung ano maisip ng gagawin. So, bilang nagtatrabaho ako sa construction, no? Bilang isang ininyero, kami pag nagde-design kami, eksaktong-eksakto. Hindi pwedeng yung pag may binigay kaming dimensions, for example, dapat
gagawin yun nung gumagawa. Eksakto. Hindi pwede yung gusto nila masusunod, kundi gusto nung nagdi-design, no? In this case, ang Panginoon ang nag-design. Kung anong itsura na gusto niya, yun ang dapat. Pero hindi lang po yun, ano? Napaka-importante nating maintindihan na ang mga gamit na pinapagawa ng Panginoon ay nakita o pinakita kay Moses ah, sa sa bundok, no, nasa bundok siya, pinakita sa kanya yung nasa langit. So, kung maalala natin sa um, Ecclesiastes, no? Uh, walang bago. Sabi nga doon, there's nothing new under the sun. Kung ano daw meron ngayon, ay nangyari na yan noon. So, ibig sabihin, walang bago. Except itong mga artifacts na ito, itong mga gamit na kinopya mismo galing sa langit. Hindi ito nagawa nung araw, hindi ito nagawa ng kung kailan pa man, ano. Meron kasing mga nagsasabi na ang templo at ang mga artifacts dito ay ginaya sa mga ancient na templo, no? Pero dapat maintindihan po natin, ano, na ang mga Diyos-Diyosan ng mga pagano ay sila ay mga fallen angels yan, ano? Mga angels na nakita nila yung kung ano yung nasa langit, o at least medyo naaninag nila, hindi eksakto kasi may mga certain places din sila na hindi pwedeng puntahan. Based sa alam nila, ginaya nila ito, no? Pero yung Ark of the Covenant tsaka yung mga ibang mga gamit na ipinakita ng Panginoon kay Moses at binigay pa ang dimension, ano? Binigay lahat ng itsura, ninarrate pa mismo ni Yeshua. Si Yeshua po, ano, ang nagbigay ng lahat ng ito. Kasi si Yeshua po ay hindi po siya ipinanganak lang ng New Testament. Siya po ay siyang noong araw pa siya, bago pa nalikha ang mundo, ando doon na siya, no? So ang Panginoong Yeshua, siya ang kausap ni Moses sa bundok, no? Para pag-usapan at magawa lahat ito. Kasi makikita natin sa sa libro ng Hebreo o Hebrews, no, na si Yeshua ay high priest sa langit, no? So mas kabisado niya ang mga bagay-bagay doon. Kasi siya lang ang mayroong access especially sa most holy place, no? Yan ang gusto kong maintindihan natin. So lahat ng mga artifacts o lahat ng mga kagamitan na nasa templo, nasa tabernakulo, ay ginaya ito sa langit directly. So ito lang yung mga gamit na hindi nagsimula nung araw. Katulad ng sinasabi sa Ecclesiastes, nothing is new under the sun. Itong mga bagay na ito ay hindi ito under the sun. Kasi above the sun ito. Ito yung mga nagaling sa kalangitan mismo, no? So, yan, napakahalagang maintindihan natin yan. Ngayon, gusto ko ring emphasize dito na ang laman ng Ark of the Covenant o ang Ark of the Covenant itself mismo, ito ay tinatawag din na mercy seat. So dito tayo humihingi ng awa sa Panginoon, ano? Ngayon, ang napaka-interesting sa sa Ark of the Covenant, ano, ay yung kung ano yung nasa ilalim nun, di ba? Ano nasa loob, I should say, no? Ang nasa loob po ay Ten Commandments, no? Ito po yun ang laman niya, Ten Commandments, yung two tablets of stones. At saka yung mana, yung sample ng mana na nilagay sa lalagyanan. So, kaya makikita natin dito, ano ang, pag lumapit tayo sa mercy seat, anong criteria para mabigyan tayo um, ng awa ng Panginoon? Ito po ay ang basis po nito ay Ten Commandments.
Yun po ang nasa loob ng mercy seat. No? Kasi kung hindi, bakit paano doon yun? No? Yung Ten Commandments ay basis uh, ng mercy. No? Um, Tapos sa katabi niyan, ang original na Torah scroll na ginawa ni Moses. Pati yung rod of Aaron o rod of God na namunga, no? Ando doon yun, no? So, ito ang mga makikita natin sa mercy seat. Ando doon, no? So, gusto kong emphasize na malaki ang kinalaman ng Ten Commandments at ng Torah sa pag grant ng mercy sa atin. No? At least gawin natin ang commandments sa Panginoon to the best of our ability at para maka-achieve tayo o makatanggap tayo ng mercy galing sa Panginoon. No? Um, okay, so another thing no, na gusto kong emphasize dito, by the way, ang Ark of the Covenant o yung Ark of the Testimony, hindi po ito nawala. Kung maalala natin ang istorya, kung babasahin natin ang Bible sa 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 Samuel, no? Ay ito ay naagaw ng dahil sa kasalanan na rin ng mga Israelitas during the time, ay naagaw ito saglit ng mga Philistines, no. Hindi yung Palestine, iba, wala pa sila, ibang tao na po yan. Mga Philistines, iba rin po yun. Ngayon, pero nung nakuha nila, nilagay nila sa temple ng god nila na si Dagon. The next day nakita nila, naka-bow down yung, yung god nila. No? So, ginawa nila, tinayo nila ulit. Pagbalik nila the next day, naka-bow down pero wasak-wasak na. Wasak ang ulo, kamay. At hindi lang po 'yon, kundi maraming peste nangyayari sa Philistines, ano. So kinabahan sila at gusto nilang isole. Ang problema nila, ayaw nilang dumikit doon kasi duda sila mamamatay sila. So ang ginawa nila, talagang nilagay nila doon sa sa cart na kung saan yung axe kung saan nalang dalhin, ano. Sabi nila, kapag dinala ito sa Israel, sa side ng Israel, talagang God of Israel ang may cause nito. Pero kung ang axe pumunta sa ibang lugar, nagkataon lang, no? Pero sabi nila, para sigurado, mag, magbigay tayo ng handog, ng gift, o no, teruma, no? Para in case man na talaga na-offend natin ang God of Israel, meron tayong offering, no? So gano'n na nga ginawa nila. Gumawa sila, may mga offering sila which is yung itsura ng rat in gold at marami pang iba. At pinagmamasdan nila, pumunta nga talaga sa Israel side. No? Yan lang ang first and only time na nawala ang Ark of the Covenant sa Israel. After that, hindi na po nawala yon. By the time na si King Solomon ay um, gumawa ng templo, no? At siya ang pinaka-wise na tao. Alam niya na darating ang panahon based na rin sa prophecy ni Moses na muling ma-disperse ang Israel, ano? Kaya nga sa dedication ng temple, isa prayer niya kapag nagkasala ng araw at naitaboy ang mga Israelitas sa nakakalat sa buong mundo at sila ay nanalangin patungo sa direksyon ng templo sa Israel. Pakinggan mo, Panginoon, ang kanilang panalangin. Kaya si Daniel, 3 times a day, nananalangin siya, no? Alas 9 o'clock, 12 noon, and 3 o'clock in the afternoon. Paano ko nalaman? Kasi yan ang tradisyon ng mga Israelitas, no? Uh, ng panahon, no? So, nananalangin siya towards Jerusalem, no?
Kung ang mga Muslim, sila ay nanalangin towards Mecca, ang ano naman ng mga Hudyo ay nanalangin towards sa Mount Moriah, sa Temple Mount, no. Um so yun, so alam niya na mawawala, madidisperse. So anong ginawa niya? Siyempre, kung alam mo na makukonquer ulit ang land mo, puprotectionan mo ang pinakamahalagang artifact o pinakamahalagang bagay sa Israel, which is ang Ark of the Covenant. Itong limang or itong at least itong mga limang item na na-mention dito sa Teruma, no? Ark of the Covenant, yung candlestick, uh, yung candlestick na nasa holy place, kasi meron pang candlestick sa labas eh. So iba pa 'yon, no? 'Yon nakuha ng ano yan, ng Rome, nila Titus nung kinongker nila AD 70, no. I think nakuha rin yan nila Nebuchadnezzar nung conquest nung unang temple, no. So pero pwedeng gawin 'yon, pwedeng ulitin. Pero merong um, candlestick na nasa loob, no? So smaller scale 'yon. Ito yung na-mention dito sa Teruma, no. Ngayon ito 'yon, tapos yung table for shewbread, yung altar, um, yung altar na ano, and yung bronze altar, pero ito sa labas ito eh, na nakukuha ito eh. Pero so yung Ark of the Covenant, yung table of shewbread, yung golden lampstand, yan ang mga artifact na hindi nawala. Kasama yung original na Torah scroll, tsaka yung Rod of God. So ang ginawa ni King Solomon, being the wisest man, at alam mo na um, maaring mawala ito, eh gumawa siya ng paraan. So nag-design siya in such a way na kapag mabilisan, ito'y maitatago. So ngunit ito, ayon sa mga sages, dahil ang Panginoon, pag tumitingin siya, igaling sa taas, hindi galing sa baba na pag ganon, no? Galing sa taas. So ibig sabihin, it doesn't matter kung nasaan pwesto ng Ark of the Covenant, as long as nasa same place siya. Pag tiningnan galing sa taas, isang diretso lang. So ibig sabihin, ang Ark of the Covenant at ang mga artifact, mga articles ng temple na very important, nasa ilalim ng Temple Mount. So doon nila tinago, no? So ito ay nagawa na nila noon pa, kaya nung kinuha ito ng napasok ito ni Nebuchadnezzar, wala na doon yung temple, yung article, yung Ark of the Covenant, wala na, naitago na, no. Kaya nung ginawa ang second temple nila Ezra, Nehemiah sa Zerubbabel, yung maliit na version, wala yung Ark of the Covenant. Hindi rin nila ni-retrieve kasi hindi pa rin sila free during the time. Tandaan po natin na ang panahon nila Ezra, Nehemiah, Zerubbabel, binigyan lang sila ng chance na mag-build ng temple dahil na rin ito sa prophecy na minention kay Jeremiah, na minention ni Daniel sa prayer niya based sa prophecy ni Jeremiah na 70 years, no, makakabalik sila. So ito na nga nangyari ito. Kasi ang salita ng Panginoon ay hindi pwedeng mapawalang bisa o mali. Hindi pwedeng mamali, no? So, ganun na nga, nakabalik sila sa Israel. So si Ezra, Nehemiah, Zerubbabel at si Joshua the high priest, na itayo nila yung temple. Pero wala doon yung Ark of the Covenant. Pero in as much as blanco ang area
ng most holy place. Pag tinitingnan ng Panginoon, nakikita niya pa rin yung Ark of the Covenant. Same place, pero nasa ilalim lang. No? Ngayon, hanggat during the time, hindi sila free, under sila ng Persian Empire, tapos umatake ang mga Greeks, natalo ang Persia, again sakop na naman ng Israel ng mga Greeks, yung grupo nila Antiochus Epiphanes the Fourth, no? Tapos after that, nanalo ang mga Maccabees. Pero short period of time lang po 'yon, no? Kaya hindi rin ni-retrieve ng mga Maccabees kasi hindi pa rin sila strong during the time. At malakas ang Roman Empire. Palakas sila, humihina ang Greek Empire, lumalakas naman ang Roman Empire. At maya-maya na nga nung pinagawa ni King Herod the Great ang Second Temple, pinalaki lang niya actually ito. Ginawa niya ito ng 20/19 BCE at tuloy-tuloy na ginagawa ito. Sakop sila ng Roman Empire. Kaya nung panahon ni Yeshua, wala rin yung Ark of the Covenant doon, no? Kaya nga po during the time nung na crucify ang Panginoong Yeshua, na-strike ng lightning ang curtain sa most holy place. Na-open ito, na-reveal, na wala nga doon ang Ark of the Covenant. So, ito sa future, no? Meron itong malaking factor dahil sa yung prophecy ni Daniel na minention din ni Yeshua, yung abomination that causes desolation. Sa Tagalog yan yung kasuklam-suklam na magdudulot ng desolation. Yung pagkawarak o pagkasira o ay mangyayari yan, no? So nung panahon ng Nebuchadnezzar, hindi siya abomination that causes desolation kasi wala doon ang Ark of the Covenant. Nung pinasok ng mga Romans, maski yung mga Greeks ng panahon ni Maccabees, na naglagay sila ng ng uh, rebulto ni Antiochus Epiphanes, yung bago nagrebulto mga Maccabees. Naglagay sila ng rebulto ng Diyos-Diyosan nila ni Zeus, pero yung mukha ni Antiochus Epiphanes. Hindi rin yon abomination that causes desolation, no? Pero pagdating ng araw in the future, na kung saan ang Israel ay magiging malaya. Kasi ngayon hindi pa rin sila talaga completely malaya dahil nga sa may mga Muslim sa area nila. Ando doon pa rin yung Al-Aqsa Mosque, no? Na third holiest ng Islam, no? Third holiest place, no? Ngayon yung iron yung Golden Dome doon, ando doon ang pwesto ng most holy place, no? Pero makikita natin na kapag nagdarasal ang mga Muslim ay nakaharap sa uh, Al-Aqsa Mosque tapos patungo sa direksyon ng Mecca at nakatalikod sila sa most holy place, no? Ngayon darating ang araw, mga kapatid ng mga kaibigan, na kung saan ay lalakas ang Israel at mawawala yan at maitatayo nila ang templo nila. At this time, kukunin nila yung Ark of the Covenant at dahil alam nila ito, kung nasaan ito. Nabanggit din po ito nung panahon na pumunta kami sa Israel twice, ano? Sa Temple Institute, sinabi talaga nila
na alam nila kung nasaan ang Ark of the Covenant, no? Ito ay kukunin nila, magiging malakas at malaya sila at may tatayo nilang templo. Ngunit darating ang kalaban na kung saan siya ay tatayo sa templo na kung saan nandoon ang most holy Ark of the Covenant, at doon niya idideklara ang sarili niya na siya ang Panginoon, no? Na ito ay ikinagagalit, kasuklam-suklam na magdudulot ng ang desolation o pagkawasak o pagkasira. So ito po mangyayari yan. So ito po yung Ark of the Covenant. Ano? Ngayon meron pa mga ibang mga articles sa temple. Yun na nga po yung menorah na tinatawag. Ano? Ito yung candlestick. No? Ang candlestick, isang ano lang yan. Isang, again, may candlestick sa labas na kung saan ito yung inilawan ng mga Maccabees, no? Pero meron ding candlestick sa loob. So iba rin 'yon, no? I believe yung original na candlestick na yan, kasama yan sa naitabi, kasama ng Ark of the Covenant, no? So yung mga ginawa nila nung panahon nila Maccabees at panahon nila Herod at ano is dinuplicate na lang yan, ano, or replicated. Pero ang Ark of the Covenant, hindi nila ginawa yon. Kasi hindi sila pwedeng gumawa. Once lang yon na gagawin. Ano? Besides, wala silang mailalagay na tablet of stone doon. Pero alam nila kung saan nakalagay. So itong candlestick, na 7 candlestick, ay actually representation ito ng 7 ecclesia. So hindi ko po binabanggit yung word na church kasi hindi po tamang term yun. Ano? Yan term na ginamit ng mga kalaban, no? Wala kasi pag nilagay kasi na ecclesia or congregation, no, mawawalan ng power ng church. So yung mga naunang mga nag-translate ng Biblia, sila, you know, hindi nila nilagay na church, no. So later on na lang dinagdag 'yon. Anyways, ang ecclesia, ang ibig sabihin nito ay congregation of the called out ones, no. Congregation of the called out ones. So dito may 7 ecclesia ang Panginoon na nire-recognize niya sa Asia Minor, no. Makita natin doon na naglalakad ang Panginoon on top of that, no? So siya ang light of that, no. Yun, no? So para lang maintindihan natin. So ito yung mga bagay, ano, na nagbibigay sa atin ng liwanag, ano. So we need to understand na importante itong mga ito. Walang hawig na bagay. Yung design na to ay galing sa langit. Hindi siya galing sa lupa. Hindi siya nag-originate sa tao. Nag-originate siya sa langit. Kaya it's a gift of God, no? It's a gift of God. Hindi ito trinabaho ng tao. It's not by works, no? So yung binabanggit na faith o pananampalataya sa Ephesians chapter 2, ito po ay hindi patungkol sa paniniwala, kundi ito po ay patungkol sa um, way of life, or in short, sa religion ng mga tao, no? So kung binabanggit dito na faith ay uh, uh, yung paniniwala ng tao, hindi yung kanyang hindi hope, no? Yung faith ay hindi yung parang ako'y nananampalataya, hindi nananampalataya kundi pananampalataya, or yung more on yung faith, yung
religious practices niya, no? So it is a gift of God kasi galing ito directly from heaven to earth, no? Ito ang ang salvation natin is by doing that faith. Kaya may tinatawag na faith of Yeshua. Kaninong hindi po faith of Yeshua, kundi faith, hindi rin faith in Yeshua, hindi rin, kundi faith of Yeshua. Ibig sabihin, patungkol po ito sa kanyang religious practice, no? Yung ano yung relihiyon ni Yeshua. So, yun ang way of salvation, no? Na-mention din yan sa Revelation chapter 12. So anyways, ito yung mga dapat nating tandaan. Itong mga bagay nito, in as much as gusto natin makita ang langit, pag nadi-describe ang langit, ang naiisip ng ibang tao, streets of gold, may mga angel na lumilipad-lipad, mga magagandang tanawin. Okay naman yon, wala namang problema ron eh. Pero yon hypothetical. Well, yung iba na describe din sa Bible, pero po itong mga artifacts na ito, yung Ark of the Covenant, yung menorah, yung shewbread, yung table of shewbread, yung tabernacle, is ito yung mga little piece of heaven. Pero ito yung sentro ng ito ang sentro ng belief system, no? Ito ang sentro ng belief system sa langit. At ang high priest nila doon ay si Yeshua. No? Yun ang gusto nating main. Kaya si Yeshua, kabisado niya ang lahat ng kasulok-sulukan ng templo sa langit. Kaya siya yung nagdi-describe, ano? Siya yung nagdi-describe. Ikita natin, babasahin natin itong portion ng Exodus na to, tsaka later on yung Leviticus. Parang boring, no, sa iba, no? Kasi parang ang dami masyadong mga technical terms, mga sukat-sukat, mga kung ano-ano, no? Pero ang Panginoon mismo nagdi-describe kasi mahalaga sa kanyang eksakto, no? Dito po natin makikita na ang Panginoon ay hindi siya yung parang yung approximate, hindi siya nag-approximate, kailangan sakto siya. Sakto talaga lahat. Kaya pag sinabi niya na ito ang sukat, dapat yan ang sukat. Kasi darating ang araw, i-assemble yun, ginawa. Pagdating ng pag-assemble, shoot lahat. Parang puzzle. Ang puzzle, hindi mo kailangan maggupit para tumama. Kailangan sakto na yun. Ginawa yan, sakto. Ngayon, kapag hindi ka sakto ron, ay hindi ka kasama. No? So, kailangan sakto tayo. Binigay niya ang kanyang salita, binigay niya ang kanyang mga commandments. Dapat sakto gagawin natin. Pag hindi natin ginawa, o ibang ginawa natin, medyo may tulog tayo. No? So, yun ang medyo iwasan natin we have to really contemplate on this. Pag-isipan natin maigi na ang mga ginagawa ng Panginoon ay kailangan saktong-sakto. Kung saan tayo fitted, doon tayo ilalagay, no? So kailangan ayusin tayo. Kaya minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga kahirapan, para tayo ay matrim. Tapos sumusunod tayo sa commandment niya, sakto. Kaya nga sabi niya, wag daw tayong liliko sa kanan o sa kaliwa, dapat diretso lang. At sinabi rin ng Panginoon ng Panginoong Yeshua mismo na mahirap hanapin ang daan patungo sa kaligtasan dahil makipot ito at mahirap mahanap. Ngunit yung daan patungo sa kapahamakan ay napakalawak at marami nga po ang pupunta ron. So sinabi na ng Panginoon yan, dapat makinig tayo. Kasi ang madalas na sinasabi yung gusto lang natin pakinggan na parang andali lang ng kaligtasan,
na God is love, na parang walang effort, gift lang eh. Basta nag-pray ka, okay ka na. Tiwala ka, tumawag ka sa pangalan niya, okay na yun. Then everybody can do it. Ngayon sasabihin naman nila, ganun na nga kasimple, hindi pa ginagawa. So, kaya konti lang din. Pero mukhang hindi naman konti, mukhang napakarami. Maraming nagpipray to receive, maraming nananampalataya. Pero bakit sabi ko konti lang? Yun ang tanong doon. Ano? So maging maingat tayo sa pag-interpret. Ano ba sinasabi ng ibang tao? Ano ba sinasabi ng mga nagtuturo ng Biblia, ng mga pastor, mga pare, at kung sino-sino pa, no? At anong sinasabi ng Panginoong Yeshua? Yun ang dapat nating makita. Kung kung ang sinasabi ng Panginoong Yeshua, kukonti lang ang makakarating. Kukonti lang talaga. At kung sinabi niyang mahirap mahanap ito, mahirap ito. Hindi madali. At mabigat ang kanyang mga sinasabi. Um, Kaya nga sa John 6:66 yan lang po yung verse na may 666. John 6:66. Sa sobrang hirap ng kanyang mga turo, iniwan siya ng mga kanyang mga disipulo. Yung 12 lang ang natira. Di ba? Kung madali po ang turo ng Panginoon, dapat dumami, hindi siya iiwanan. Di ba? So, kasi konti lang talaga. Ngayon, sabi ng Panginoong Yeshua, sinabi rin niya, uh, what is a man willing to pay for his soul? So, ano ang willing tayo? Ano ang ano natin na para mailigtas natin ang sarili natin? Anong willing natin gawin o ibigay? No? So, ito po ang lagi nating isipin. No? Uh, Lagi nating, iisa lang ang buhay natin, iisa lang ang uh, kaluluwa natin, isa lang, isang chance lang. Huwag po natin sayangin dahil sa turo ng iba. No? Tayo po mismo mag-examine. Tama ba itong tinatahak kong daan? Kahit ang mga kapwa Mesianic, tingnan natin. No? Araw-araw natin i-test ang sarili natin. Araw-araw natin test ang ating paniniwala, pag-iisip, ang belief system natin. Kasi baka nalilihis tayo. No? Lagi tayo manalangin, making sure na tayo ay nasa Panginoon, inaaral natin ang kanyang salita, making sure na ginagawa natin ito para hindi po tayo masama sa mga ibang taong naliligaw na landas. Teruma uh, ito'y handog ng Panginoon. Ano? Ang alam natin na gift of God is yung ano parang salvation, ano. So ito yung gift of God, no. Uh, we are saved by grace through faith. Ito yung faith na ito, yung itinuturo sa Torah, yung belief system. Ito yung faith na tinutukoy dito ni Paul. Hindi po ang paniniwala lang sa Panginoon, no? So ito po I hope na naintindihan natin ito. So again, tayo po ay mananalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling binigyan niyo po kami ng pagkakataon na maihayag sa inyo sa mga kapwa na kapatiran ang inyong salita para siya teruma, mga handog. Nawa Panginoon ay ito ay magbigay ng gabay at uh, uh, magbigay ng encouragement upang lalong magsaliksik ang mga kapatiran ng inyong salita na hindi kami maging kampante sa kung ano lang ang naririnig namin, kundi dapat ay saliksikin namin ang inyong salita. Nawa ay maunawaan ng bawat isa ang kahalagahan ng mga gamit, artikulo sa templo, sa tabernakulo, ang Ark of the Covenant, ang yung menorah,
ang shewbread table, ang altar, at ang mga iba pa, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan na maintindihan namin kung ano ang significance nito na nagtuturo sa aming Panginoong Yeshua na aming Panginoon, at ano ang significance nito sa future, sa darating na panahon, at ano ang significance nito ng mga nakaraang panahon na nagtuturo sa amin ng aming dapat tahakin na daan. Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay magbigay ng gabay at encouragement sa mga makakarinig nito. Sa inyo po, Panginoon, binabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat Shalom.